Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. The president I choose is Ramon Magsaysay. Si Ramon Monching del Fierro Magsaysay ay ang ikapitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Disyembre 30, 1953 to Marso 17, 1957. Si Ramon Magsaysay ay isinilang sa Castillejos, Zambales noong 31 Agosto 1907. Kina Ezequiel Magsaysay at Perfecta del Fierro. Nag-aral siya sa Pamantasan ng Pilipinas at sa Jose Rizal College. Naglingkod siya bilang tagapamahala ng Tri-Tran Motors noong panahon bago magdigmaan. Nang bumagsak ang Bataan, binuo niya ang puwersang gerilya sa Kanlurang Luzon at pinalaya ang puwersang Amerikano at Pilipino ang Zambales noong Enero 26, 1945. Noong 1950, bilang kalihim ng pagtatanggol, kanyang binuwag ang pamunuan ng mga hukbalahap. Pinigil niya ang panganib na binabalak ng pulahang komunista at naging napakatanyag sa mamamayan. Noong eleksyon ng 1953, tinalo niya si Quirino at naging ikatlong Pangulo ng Pangatlong Republika ng Pilipinas. Ang kanyang pangalawang Pangulo ay si Carlos P. Garcia. Iniligtas ni Pangulo Magsaysay ang demokrasya sa Pilipinas. Ito ang kanyang pinakamahalagang nagawa. Pinigil niya ang paghimagsik ng huk o ng komunista. Si Luis Tarok, supremo ng hukbalahap o ang pinakamataas na lider ng komunista, ay sumuko sa kanya. Kaya si Magsaysay ay tinawag na tagapagligtas ng demokrasya. Siya ay tinawag na kampyon ng mga masa at ang pinakamamahal na Pangulo ng Pilipinas dahil ibinalik niya ang tiwala ng mga mamamayan sa pamahalaan. Winakasan niya ang korupsyon sa pamahalaan at pinatalsik ang mga inkompetenteng general. Sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumali si Magsaysay sa motor pool ng ika-31 Dibisyong Infanterya ng Hukbo ng Pilipinas bilang kapitan. Pagkatapos ng pagbagsak ng Bataan noong 1942, inorganisa niya ang puwersang gerilya ng Kanluraning Luzon na lumaban sa mga Hapones. Nanatili siya sa ranggong kapitan ng mapalaya ng mga Amerikano ang Pilipinas noong 1945, bagaman pinangasiwaan niya ang mga 12,000 katao. Tumanggi siyang itaas ang kanyang ranggo, ngunit ginawa siyang isang major na mga Amerikano. Sa wakas ng digmaan, hinirang siyang militaryong gobernador ng Zambales noong Febrero 4, 1945. Pagkatapos ng 2 buwan, ang administrasyong panglalawigan ay inilipat sa sibilyang gobernador. Nanalo si Ramon Magsaysay sa 1953 halalan ng pagkapangulo laban sa nakaupong Pangulong si Elpidio Quirino. Siya ay nanumpa na suot ang barong Tagalog na kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na gumawa nito. Binuksan niya ang mga bakod ng Malacanang sa mga ordinaryong mamamayan. Buong nilinis ni Magsaysay ang hukbo ng Pilipinas. Winakasan ang korupsyon at pinatalsik ang mga walang kakayahang general. Ang mga espesyal na unit na anti-guerrilla ay nilikha laban sa mga maghihimagsik. Ang susi sa tagumpay ni Magsaysay ang kanyang pakikitungo sa mga ordinaryong mamamayan. Mahigpit niyang ipinatupad ang disiplina ng mga hukbo
sa kanilang pakikitungo sa mga magsasaka. Bilang Pangulo, nilinang niya ang malapit na pakikipag-ugnayang ekonomiko at panseguridad ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay 7.13%. Dahil sa malubhang pagiging hindi pantay na pamamahagi ng mga lupain at kayamanan sa mga mahihirap na mamamayan, nagpakilala siya ng mga reforma sa lupain, ngunit ang mga ito ay patuloy na hinaharang ng mga konserbatibong kasapi ng Kongreso ng Pilipinas na may-ari ng mga lupain na kumakatawan sa kanilang pansariling interes. Gayunpaman, nagawang makakuha ni Magsaysay ng mga tirahang lupain para sa mga walang tahanang magsasaka. Nagawang pabagsakin ang presyo ng mga bilihin at nagawang hatiin ang mga malalaking estadong lupain. Ang administrasyon ni Magsaysay ay itinuturing na isa sa pinakamalinis at halos walang katiwalian sa makabagong kasaysayan ng Pilipinas. Madalas itong tinutukoy bilang ginintuang panahon ng bansa. Umunlad ang kalakalan at industriya, nasa rurok ang lakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas, at nakilala ang bansa sa larangan ng sports, kultura at ugnayang panlabas. Pumangalawa ang Pilipinas sa talaan ng mga malilinis at mahusay na pamahalaang bansa sa Asya. Ang kanyang pamumuno ay itinuturing na nakasentro sa mamamayan dahil mataas ang tiwala ng sambayanang Pilipino sa pamahalaan. Dahil dito, tinagurian siyang kampyon ng masa sa kanyang mapagmalasakit na paglapit sa rebelyon ng Hukbalahap. Kinilala niya ang mga rebelde ay hindi mga komunista kundi mga karaniwang magsasaka lamang na naniwalang ang pagre-rebelde ang tanging sagot sa kanilang paghihirap. Nagtamo rin siya ng malawakang suporta sa buong bansa para sa kanyang mga reforma sa lupa para sa mga magsasaka at sa kanyang mga hakbang laban sa katiwalian sa gobyerno na minanan ng kanyang administrasyon mula sa mga naunang pamahalaan. Ang kanyang administrasyon ay nakatuon sa paglaban sa katiwalian, pagsasaayos ng reforma sa lupa at pagpapabuti ng buhay ng mga mahihirap. Kilala siya sa matagumpay na kampanya laban sa mga rebeldeng Hukbalahap na nagbalik ng kapayapaan at kaayusan sa mga kanayunan. Nagpatupad din siya ng mga programa para sa edukasyon at kapakanan kabilang ang pagpapalawak ng mga pampublikong paaralan at pagbibigay ng mga scholarship. Noong Marso 16, 1957, nilisan ni Magsaysay ang Cebu kung saan siya nagsalita sa 3 mga institusyon ng edukasyon. Nang kinagabihan ng mga alauna ng madaling araw, sumakay siya sa eroplano ng Pangulo na Mount Pinatubo na isang C-47 pabalik sa Maynila. Nang kinaumagahan ng Marso 17, ang kanyang eroplano ay iniulat na nawawala. Nang katanghalian, iniulat na ang kanyang eroplano ay bumagsak sa bundok Manunggal sa Cebu at ang 26 sa 27 pasahero at crew ay namatay. Ang tanging nakaligtas ang mamamahayag na si Nestor Mata. Ang tinatayang 2 milyong katao ay dumalo sa paglilibing kay Magsaysay noong Marso 22, 1957. Hinalinhan siya ni pangalawang Pangulo si Carlos Garcia bilang Pangulo. Isang tanyag na kasabihan na inuugnay kay Pangulong Ramon Magsaysay ay, "I believe that he who has less in life should have more in law." O, naniniwala ako na ang taong kapos sa buhay ay dapat higit na maprotektahan ng batas.
Ipinapakita ng pahayag na ito ang kanyang paniniwala sa katarungang panlipunan at ang pangangailangan na maprotektahan ang mga naapi. Isa pang kasabihan na sumasalamin sa filosofiya ni Magsaysay ay, "I believe that the little man is fundamentally entitled to a little bit more food in his stomach, a little more cloth in his back, and a little more roof over his head." O, naniniwala ako na ang karaniwang tao ay may karapatang magkaroon ng kaunting dagdag na pagkain sa tiyan, kaunting dagdag na damit sa katawan, at kaunting dagdag na bubong sa kanyang ulo. Binibigyang diin nito ang kanyang pagsusumikap na pagbutihin ang buhay ng karaniwang Pilipino.